Ako nga pala si Iling, 28 years old at naranasan ng maging tampulan ng tukso. Bata pa lang ako, madalas na akong nabubuli. Naranasan ko yung maagawan ng pagkain, pati na yung pagtaguan ng gamit. Kahit manahimik ako sa isang sulok, gagawa at gagawa ng paraan ng mga classmates ko para asarin ako. Kaya tuloy naging sobrang mahiyain ako. Bahay, school, bahay lang ako. Kasi nga wala namang masyadong nakikipaglaro sa akin noon. Pangit kasi ako. Hindi sa dinadown ko yung sarili ko pero yun kasi yung totoo. Una mong mapapansin sa akin yung kulay ko. Maitim ako. Yung klase ng itim na hindi pantay at hindi makinis. May mga peklat din ako at pimples. Tapos, medyo malaki pa ang ipin ko. Kaya nung nag-high school ako, lumipat na ako ng school. Nagbabaka sakali na maiba ang takbo ng buhay ko. Pero mali ako. Kasi, nabubuli pa rin ako. At ang masama pa, nag-umpisa na rin akong tumaba. Habang nagagandahan yung mga classmates kong babae, ako naman, papangit ng papangit. Kaya tuloy, lagi pa rin akong pinagtitripan. Okay, class, quiet muna. Next week na ang presentation ng sayaw ninyo. So, by this time, dapat nakapili na kayo na magiging news representative ninyo. Ay, sir! Sir! May napili na po kami sa grupo namin. Sige, sino yon, Lucy? Eh di sino pa ba, sir? Kundi yung pinakamaganda sa grupo namin, si Elaine! yun eh. Sir, ayoko po. Iba na lang po. Oh, bakit naman ayaw mo, Elaine? Bagay na bagay kaya sa'yo yung pagiging news, di ba mga classmates? Ayoko, nakakahiya. Sus! Eh bakit ka naman mahihiya? Eh wala namang criteria na binigay si sir sa pagiging muse, so kahit sino pwede, di ba, sir? Oo naman, lahat pwede. O ano, Elaine, gusto mo na ba? Sir, ayoko po. Sali Sali na yan! Hoy! Tama na nga yan! Sabi na nga ayaw niya, pinipilit niyo pa. Aba, Jeremy, nakisali ka pa talaga ah. Eh bakit hindi? Eh kasali ako sa grupo kaya may karapatan din ako mamili sa magiging representative, di ba sir? Oo naman. Eh di sir, si Lucy na lang maging representative. Total, mukhang gustong-gusto naman niya eh. Ha? Ano ako? Ayoko nga. Aba, kung makapilit ka kay Elaine kanina, ang galing-galing mo tapos ngayon tatanggi ka. Sige na, ikaw na sumali dyan. Ayoko nga sabi eh. Okay, paano ba yan, classmates? Nasaan na yung support nyo? Bakit nung si Elaine ang umaayaw, todo palakpak at push kayo? Tapos ngayon si Lucy na yung umaayaw, wala man lang nagpupush? Ibig bang sabihin, mas gusto nyo si Elaine kaysa kay Lucy? Mas maganda kasi siya, no? Excuse me, balat pa lang namin ni Elaine, ang layo-layo na, no? Huwag mo nga akong ikumpara sa kanya, nakakaya naman kasi sa kinis ko, di ba? O, di ikaw na maputi, ikaw na maganda, ikaw na makinis, kaya ikaw na din ang maging muse. Talaga? O yan sir ha, pumayag na si Lucy, siya na daw mag-muse oh. Sir, wag na ako. Huwag ka na mag-alala, Lucy. Susupport ka naman ng buong grupo eh. Di ba, groupmate? Lucy, full support naman pala yung mga classmates mo. Ililista na kita. Yun! Nandito pa kaya sa gym si Jeremy? Hindi ako nakapagpasalamat sa kanya ng maayos kanina. Ika, mukhang yan siya. Malapitan niya. Hoy Jeremy! Ano tong narinig kong pinagtripan mo daw yung girlfriend kong si Lucy kanina ha? Akalain mo, yung itsura ni Lucy yun, may boyfriend pa pala yun. Hoy, ikaw mag-ingat ka sa pananalita mo ha. Kung kaya mong lumapat tong kamao ko sa mukha mo. Ba't di mo subukan? Kasi makakarating lahat to sa principal. Hindi ako natatakot sa inyo, no? Ganun ha? Oh my God! Sino yun? Bro, may tao yata. Ako may makakita sa atin. Tama na yan. Nakasuntok ka naman eh. Tara na. Ikaw subukan mo lang ulitin yung ginawa mo sa girlfriend ko. Bilang yan ang aabutin mo. Tara na bro. Tara na. Oh my God! Sana okay lang si Jeremy. Mukhang nakalayo na yung mga bully na yun. Pwede ko nang lapitan si Jeremy. Jeremy? Elaine. Jeremy, okay ka lang ba? Nakita ko yung ginawa sa'yo ng boyfriend ni Lucy. Sorry, hindi ako nakalapit agad ha. Nasuntok ka pa tuloy. Ano ka ba? Bakit ikaw yung nagsusorry hindi naman ikaw yung may kasalanan? Pero kung hindi mo ako pinagtanggol kanina kay Lucy, hindi ka sana nasuntok ng boyfriend niya. Okay lang ako. Tsaka, suntok lang yun, no? Mas matindi yung igaganti ko sa kanila. Ha? Anong gagawin mo? Paparitin ko lahat to kay sir o kaya sa principal. Ha? Eh baka lalo ka lang mapahamak niyan. Hindi ka ba natatakot? Baka balikan ka nila. Bakit naman ako matatakot? Ako ba yung may kasalanan? Sila nga tong nanakit eh. Yung mga bully na yan, dapat hindi kinakatakutan.
Ang tapang mo pala, Jeremy. Sana kaya ko rin gawin yan. Kaya mo yan, no? Huwag mong hayaang lagi ka na lang nilang pinagtatawanan. Ilaban mo yung sarili mo, kaya asarin mo rin. Pag sinabihan kang pangit, sabihin mo, okay, sabay lakad palayo. Basta, kahit anong pang-aasar nila sa'yo, okay lang sabihin mo. Tignan mo, sila ang mapipikon sa sarili nilang pambubuli. Ha? Natatakot ako eh. Bakit naman? Basta, mahirap. Sige, ganito na lang. Lagi na lang kitang sasamahan para hindi ka nila asarin. Talaga? Oo naman, akong bahala sa'yo, Elaine. Kaya ikaw, huwag ka na magpapaapi sa mga yon. Huwag mo hayaang asarin ka nila ng asarin. Hindi ko alam kung paano ko gagawin yun. Lalo na, totoo naman yung sinasabi nila na pangit ako. Uy, ano ka ba? Hindi ka pangit, no? Hindi mo dapat i-down yung sarili mo. Alam mo, buti pa, kumain ka para mahimasmasan ka. Tara sa kantin, merienda tayo. Ha? Sasamahan mo akong kumain? Oo nga, ang dami pang sinasabi. Tara na. First time ko yatang maranasan na may mag-aya sa akin ng sabay kumain. Simula noon, napansin kong palagi na nga akong sinasabayan at kinakausap ni Jeremy. Gusto ko rin naman siyang kausap pero nahihiya talaga akong lapitan siya kasi baka hindi niya ako pansinin. Pero ang bait-bait ni Jeremy dahil mas pinipili niya pang akong samahan kaysa sa mga kaklase naming lalaki na lagi niyang sinasabihang walang modo at puro pa sagulero. Dahil sa pagiging magkaibigan namin ni Jeremy, kahit papano, na-enjoy ko ang pagiging high school. Kaya nung college, kung saang university pumasok si Jeremy, dun din ako nag-enroll. Kahit magkaiba kami ng course, okay lang. At least, nagkikita pa rin kami. At habang tumatagal nga ang pagkakaibigan namin, alam kong lumalalim din yung pagtingin ko sa kanya. Pero, sino ba naman ako kumpara sa mga babaeng lagi niyang nakakasama? Walang-wala naman yung itsura ko sa kanila. Kaya, mas pinipili ko na lang maging kaibigan si Jeremy kaysa umamin sa nararamdaman ko na baka ikasira pa ng samahan namin. Ready naman na akong tumanda mag-isa. So, ayan, 14 letters yung parehas namin ni Jeremy. Kailangan ko nga 3, 4, 5. Ay, lovers! Ay, naku, Elaine, huwag kang kiligin dyan. Flames lang naman yan eh. Puti pa sa flames, lovers kami ni Jeremy. Pero sa totoong buhay, friends lang kami. Oh my God, si Jeremy tumatawag. Hello, Jeremy? Oh, Elaine, nasan ka? Nandito sa may kubo malapit sa chapel. Diyan din ako papunta eh. Bakit hindi kita makita? Ha? Nandito lang naman ako eh. Ayan o, kumakaway-kaway pa nga ako eh. Ay, ikaw na ba yung kumakaway? Sorry, akala ko usok eh. Ka na nga pumunta dito, aalis na ako. Ito naman, joke lang, uy. Tamo naman ganyan lang ako mang-asar, diba? Teka, malapit na ako. Huwag kang aalis dyan ah. Oo na, nakikita na kita. Elaine! Uy, ito naman, nainis agad. Parang joke lang yung kanina eh. Pag ako talaga pumuti, huyo ka sa akin. Oo na, sorry na. Namiss ko lang na asarin ka. Hindi ka na kasi nagpapakita sa akin eh. Ako bang hindi nagpapakita sa'yo? O ikaw ang busy sa schedule? Tsaka sino pa dito yung araw-araw ang daming kasamang babae? Teka, siselos ka ba? Selos? Hindi ah! Tama na yan, mga classmate ko lang yun. Tsaka kung nakikita mo ako, kahit sino pa yung mga kasama ko, lapitan mo pa rin ako. Ayoko nga, kaya naman na may lalapit sa yung maitim na uso. Asar ka pa rin. Grabe ka naman, para joke lang eh. Kung galit ka pa din, sige, alis na lang ako. Oo na, hindi na ako galit. Yan, ganyan. Dami pang eme-eme. Anong Amy? Saan mo naman natutunan yung salitang yan? Diyan sa tabi-tabi. Basta hayaan mo na yun. Teka pala, kumusta yung preparation nyo sa University Week? Okay lang naman. Ikaw ba? Kumusta yung tryout mo sa basketball? Hindi na ako tumuloy. Wala naman akong balak talagang sumali dun. Bakit umuo ka nung inaya kang mag-tryout nung team captain nila? Sinabi ko lang yun, para tigilan na nila kakaaya sa akin. Ayoko nga sa mga ball games na yan. Sakit ng katawan ko dyan eh. Tsaka ayoko nung pinagpapawisan ako masyado. Kagaya ngayon, pinagpapawisan na ako. Kairita, nasan ba yung bimpo ko? Ito pala. Kakaiba ka rin eh, no? Yung ibang lalaki, panyuwang dala. Ikaw, bimpo. Pansin ko pa, puro puti lang ang ginagamit mo. Para malinis tignan. Ayoko na ibang kulay, parang ang dugyot. Tsaka, bakit ako magpapanyo? Mas nakakatuyo ng pawis ang bimpo. Tama ka naman dyan. Napala, sabay tayo ng klase mamaya, no? Kaya nga kita tinawagin eh. Kasabay na tayong pumasok at kumain nitong binake na cupcake ni Mami. Uy, talaga? Tara, kainin na natin.
Oh, yan. Chocolate cupcake yan na may sweet vanilla cream sa loob. Magugustuhan mo yan for sure. Wala namang binik yung mami mo na hindi ko nagustuhan eh. Kainin ko na to ah. Buto na lang pareho tayo mahilig sa matamis. Ang sarap. Uy, dahan-dahan sa pagkain. Mamaya mabulunan ka pa niyan eh. Ang sarap eh. Oh, teka. Pati yung buhok mo nakakain mo na eh. Teka nga, ayusin ko nga yung buhok mo. Yan, dapat tinatali mong ganyan yung buhok mo. Tapos, Bakit ka ganyan nakatitig? Nakabahan naman ako eh. ini-imagine ko kasi kung bagay sa'yo square bob. Mukhang bagay naman. Try mo yung gupit na yun. Ha? Ganun kasi yung buhok ng ate ko ngayon eh. Magka-shape kayo ng mukha, di ba? Alak pa naman. Ha? May sinasabi ka? Wala. Alam mo, bilisan na natin kumain. Magsa-start na yung klase. Ano ba naman yan? Pangalangaw, bugawin mo. Alis! Ayan, wala na. Pero teka, Eileen, nahulog atang papel dyan sa pinangbugaw mong notebook. Teka, pupulutin ko lang. Teka, anong papel? Teka. Ano tong nakasulat? Huwag mo basahin yan. Oh my gosh. Akin na yan. Teka. Uy, sineflims mo tayong dalawa? Crush mo ako? Ganon? Hindi Wala lang to. Nag-try lang ako. Tsaka, ikaw lang ba yung Jeremy sa mundo? Akin na yan. Pati nga apelido ko nakasulat dyan eh. Tatanggi ka pa. Wala nga lang to. Huwag mo nang pansin. Sinalikan mo ba ako? Sana oh? Ka na magtanong. Tara na, malilate na tayo sa klase. Buong buhay ko, hindi ko naisip na may hahalik pala sa akin. Kahit sa noo lang ako hinalikan ni Jeremy noong mga oras na yon, pakiramdam ko, tumigil ang buong paligid. Pati nga yata tibok ng puso ko huminto rin. Akala ko talaga dati, mamamatay na akong hindi man lang nakahalikan ng lalaki. Mamamatay man lang akong hindi nakahalikan ng lalaki. Pero salamat kay Jeremy at hindi na ngayon mangyayari. Pagkalipas pa ng ilang buwan, umamin siya sa akin na gusto niya raw ako. Naging kami nga ni Jeremy hanggang sa makagraduate kami at magkaroon ng kanya-kanyang trabaho. Kay Jeremy ko naramdaman yung acceptance na hindi ko nararamdaman sa ibang tao. Si Jeremy ang lahat ng firsts ko at hindi ko na may imagine yung sarili ko na may mamahalin pang iba maliban sa kanya. Babe, okay lang ba talaga na sumabay akong kumain sa inyo? Kasama mo yung office mates mo, di ba? Oh, anong problema dun? Basta, nakakahiya. Pinakita mo na ba yung picture ko sa kanila? Baka mamaya sabihin nila, yung papo-papo mo tapos pinto mo yung girlfriend mo. Ay nako, ayan ka na naman baby. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na maganda ka ha? Madaming beses. Hanggang sa pati ako, maniwala na. Baliw ka talaga. Di ka na nga lang sa loob. Hindi na pa sila naghihintay dun. Tarka. Oo nga. Oh, gusto mo pa. Holding hands tayong pumasok eh. Tara na. Ayun na sila. Jeremy! Hi girls. Meet my girlfriend, si Elaine. Elaine, mga office mates ko, si Alice, Jeline, and Laika. Hi! So, ikaw pala si Elaine. Ako nga, bakit? Wala naman. Akala ko kasi... Never mind. Upo na kayo. So, moment of truth. Gano'n na kayo katagal ni Jeremy? Basta matagal na. 6 years and 3 months bukas. Mansari ba natin bukas, babe? Hala ka, Jeremy. Kanalimutan mo. Sige ka, magagalit si Elaine. Ibe-break ka na niyan. Baliw. Ako pa ba makalimot? Mas surprise nga ako kaysa sa kanya eh. Di ba, babe? Oo. Jeremy, why not pumunta ka na ng counter para umorder ng pagkain natin? Iwan mo muna kami ni Elaine para naman magkaroon kami ng girl talk, di ba? Oo, sige. Huwag niyo masyado i-pressure yung girlfriend ko ha. Ayo ha. So, Elaine, right? First boyfriend mo si Jeremy? Oo. Oh, I see. Ang bait niya, no? Oo naman. Kasi sa office, ganyan din yan. Masyadong mabait, saka mapagbigay. Close na ba talaga kayo ever since? Ay, oo naman. Since day one ko sa office, kami na laging sabay mag-lunch. Akala ko nga dati crush ako niyan eh. Papatulan ko sana, kaya lang, may girlfriend na pala. Uy, joke lang ah. Ay, sorry. Ganito lang talaga ako magsalita. Medyo prangka. Kaya nga kami nagkakasundo niya ni Jeremy kasi gusto daw niya yung mga babaeng matatapang magsalita. Talaga ba? Kaya sorry kanina ha kung medyo nagulat ako sa pagdating mo. Hindi ko lang kasi ina-expect na medyo mahihain ka pala. Akala ko kasi katulad kita na... Maganda? Ikaw naman, hindi naman sa ganun. Yung katulad kong kalog. Anyway, huwag mo na ngang isipin yung mga sinabi ko. Buti pa, kwento mo nila kung paano kayo nagkakilala ni Jerry. Nakapagod sa traffic. Di
Tignan mo, ilang minuto na lang, hating gabi na. Babe, may problema ba? Napapansin ko, simula nung sinundo kita sa office hanggang ngayon, di ka umiimik dyan ah. Bakit? Wala naman. Hindi siguro magandang idea na dito ako matulog ngayon sa bahay mo. Uwi na lang kaya ako. Babe, teka. Saan ka pupunta? Patingin mo ba papayagan kitang umuwi ng ganitong oras? Delikado na sa labas oh. Hayaan mo na, kaya ko naman. Wala namang mambabastos sa akin dyan sa labas eh. Kahit nga yata maglakad ako na nakahubad, walang papatol sa akin. Babe, ano na naman ba yung sinasabi mo? Sabihin mo nga, Jeremy. Kaya mo lang ba ako girlfriend kasi naawa ka sa akin? Ano? Saan naman nanggaling yan ha? Girlfriend kita kasi mahal kita. At kung awa lang yung nararamdaman ko sa'yo, edi sana hindi tumagal ng 6 na taon tong relasyon natin. Bakit ako? Bakit ako yung pinili mo? Ang dami namang mas maganda, mas makinis, mas matalino kaysa sa akin. Oh, gaya ni Alice. Maputi. Bagay kayo. Sinasabi ko na nga be, eto na naman tayo eh. Kinukumpara mo na naman yung sarili mo sa ibang babae. Hindi ko mapigilan yung sarili ko eh. Alam mo yung pakiramdam na puro babae yung kasama ng boyfriend mo na di hamak na mas maganda sa akin. Nakakapanliit kaya yun. Tapos yung Alice, feel na feel yung pagiging close nyo. Paano kung isang araw ipagpalit mo na lang ako sa kanya, ha? Elaine, hindi mangyayari yan. Kahit kailan wala akong plano na ipagpalit ka sa kahit na kaninong babae. Kaya huwag ka na magselo sa kanila, okay? Ang hirap hindi magselos lalo na kung better sila kaysa sa akin. Pag ba sinabi ko, iwasan mo sila, susunod ka ba? Babe naman eh. Oo na. Alam ko. Ako na ang mali dito. Ako ang mababang mag-isip. Ako ang insecure. Ako ang tanga. Takot lang kasi ako na mawala ka eh. Oo, tama ka. Insecure ka. Tanga ka pero hindi yun dahil sa itsura mo kundi dahil hindi mo nakikita na nandito ako para sa'yo. Babe, mahal kita. At araw-araw ikaw ang pipiliin kong makasama. Babe, sorry. Sorry. Ang selfish ko. Mahal lang talaga kita. Ayoko lang iwan mo ako. Babe, hindi mangyayari yan, okay? Sa totoo lang, wala na nga akong ibang babae na gustong makasama sa habang buhay kundi ikaw eh. Kung papayag ka nga, kahit ngayon magpakasal na tayo eh. Ha? Ano ka ba naman? Nakuha mo pang magbiro sa ganitong sitwasyon. Bakit ganyan yung reaksyon mo? Ibig bang sabihin, ayaw mo akong pakasalan? Hindi sa ganun, no? Kung alam mo lang, wala na rin akong gustong makasama kundi ikaw lang. So, pag nag-propose ba ako, papayag ka? Siyempre naman, tatanong pa ba yun? Teka babe, ano yung box na nilalabas mo? Babe, pwede na ba kitang maging ex-girlfriend para matawag na kitang asawa ko? Will you marry me? Ha? O bakit hindi ka makasagot? Akala ko ba kanina, mag-yes ka? Oo naman. Nagulat lang ako, pero seryoso pa talaga to? Seryosong seryoso. Kaya ano, will you marry me? Akala ko talaga biru-biruan lang lahat. Yun pala, totoo at seryoso si Jeremy na pakasalan ako. Hindi talaga ako makapaniwala nung mga oras na yon. Imagine, yung lalaking gusto kong makasama habang buhay, nag-propose sa akin. May masuswerte pa ba sa akin? Ang dami-daming takot sa isip ko nung napumasok nung naging magkarelasyon kami ni Jeremy. Na baka hindi kami magtagal, na baka saktan lang ako ni Jeremy, na baka paiyakin niya lang ako. Pero pinatunayan niya sa akin na mali ako. Mahal ako ni Jeremy sa kabila ng mga insecurities at mga doubts ko sa sarili ko. Sa kanya at sa relasyon namin. Ang laking pasasalamat ko lang kasi ibinigay sa akin ng tadhana yung taong mas kaya pa akong tanggapin kaysa sa sarili ko. Pareho kaming 25 years old ni Jeremy nung magpakasal kami. Kahit na nagsisimula pa lang kami sa bagong buhay namin, pinaramdam namin sa isa't isa yung pagmamahal na nakakatanggal pagod. Pareho din naming desisyon na wag mo nang magkaanak dahil gusto mo na naming maging financially stable. Ang saya-saya ng unang taon ng pagsasama namin. Lahat ng nangyayari perfect. Hanggang sa unti-unti, may mga ugali kaming nalalaman sa isa't isa. Siguro, iba talaga kapag magkasama na sa iisang bubong. At habang lumilipas ang mga araw, parang pabawas ng pabawas yung init ng pagsasama namin. Lagi siyang busy sa trabaho na para rin naman daw sa amin at sa magiging baby namin. Pero paano naman kami magkakababy kung hindi na nga niya ako magawang halikan sa gabi?
napapaisip tuloy ako, sawa na ba sa akin ang asawa ko? 2 taon lang ba? O 2 taon lang ba niya kayang tiisin ang itsura ko? Siguro, may mga nakita siyang mas maganda kaysa sa akin. Anong oras na? Bakit kaya wala pa rin si Jeremy? Babe! Babe, mukhang hindi maganda ang araw natin Halika, umupo ka muna dito. Paghahain kita. Huwag na babe. Kumain na kami ni Alice. Ha? Ano kasi, may pinag-usapan kasi kami after office kaya nagkayayaan na rin mag-dinner so kumain na rin kami. Sana nag-text ka man lang, inantay pa naman kita. Sorry babe alam ko lately medyo nagiging busy na ako sa trabaho. Ang taas kasi ng target namin this month Babe, maghinay ka naman. Papapagod ka niyan Maya magkasakit ka pa. Okay lang, para sa atin naman to Madali lang naman sana mahihit yung target kung walang mga panira. Anong panira ba, babe? Hindi yung magaling na Laika na yun, sinisira yung diskarte ng buong team Laika? Yung office mate niya ni Alice? O, di ba friends kayo? Dati, pero hindi na ngayon. Bakit? Ewan ko ba naman kung anong nakain ng babaeng yun at nagkalat ba naman ng chismis na yung jowa daw niya nilalandi ni Jeline kaya sila nag-break. Si Jeline? Kaibigan niya yun, di ba? Oo, kaya nga nanggagalaiti ako dyan sa Laika na yan Wala siyang pinagkaiba sa ahas na nanunuklaw patalikod. Sarap niyang kalbuhin Babe, relax. Galit na galit ka naman yata. Siyempre, paano ako hindi magagalit buong team yung naapektuhan? Dahil dyan sa chismis na kinakalat ni Laika, etong si Jeline hindi makapagtrabaho ng maayos. Paano hindi makatrabaho? Natatanda mo nung last Friday na ginabi ako, sinalo ko yung trabaho ni Jeline. Hiyang-hiya dahil sa chismis, hindi tuloy nakapasok. Samantalang to si Laika na to, tuwang-tuwa sa pinagagagawa niyang buwisit siya. Ganun ba? Bakit naman ganun si Laika kay Jeline? Ewan nga namin ni Alice. Siyempre, naaawa kami kay Jeline kasi sa pagkakakilala namin sa kanya, hindi naman siya ganun para gumawa ng mga ganung bagay. Kahit pa dati, may pas sila ng boyfriend ni Laika. Ha? Alam mo kasi babe, yung jowa ni Laika, childhood sweetheart ni Jeline. Tapos nagkahiwalay sila. May small world, nagkita-kita yung tatlo sa isang event, ayun, nalaman ni Laika yung past nila. Mukhang close na close kayo Alam na alam mo yung kwento, babe. Oo naman, may GC kaya kami. Na speaking of, ni-remove ko na yan si Laika. Bawal ang ahas sa friendship, no? Babe, total naman mukhang misunderstanding nilang dalawa yan. Bakit hindi mo na lang sila hayaan? Aba hindi! Bakit ko hahayaan yung Laika na yan? Alam mo, feeling ko talaga ginagawa lang niyang dahilan si Jeline Pero yung kakatihan niya talaga yung dahilan kung bakit sila nag-break ng boyfriend niya. Ano? Naghamon siya ng away, pues humanda siya. May pinaplano kami ni Alice at sigurado akong ikakabaliw niyang gagawin namin. Babe, anong gagawin niyo? Basta. Babe? Oh, babe, ang aga mo yata. Hindi pa ako nakakapagsaing. Okay lang babe. May dala akong pagkain. Huwag ka na magluto. Abang, sweet naman ng babe ko. May pasalubong pa. Pakis nga. Oo naman. Binili ko rin yung favorite nating cupcakes. Nice! Mukhang good mood ka talaga May nangyari maganda? Ano yun, ha? Correct. May magandang nangyari babe. Sige, ano yun? Nakaganti na kami kay Laika. Ha? Paano nakaganti? Sinumbong ko siya sa HR. Paanong sinumbong? Yung pang-away niya kay Jeline? Hindi yun no. Kundi yung kababuyang ginagawa niya at nung isa naming boss na may asawa na. Anong kababuyan? Patagal ng chismis niyo sa office babe. May nakakita pa nga sa kanila at ang nakakatawa, may nakapag-picture pa na magka-holding hands sila. Anong ginawa mo? O di kumuha ako ng copy nun, tapos pinakita ko sa HR. Ayun, pinatawag sila. Siyempre parehong tumanggi pero sabi nga namin, sino namang tanga ang maniniwala na isang lalaki at babae maglalakad ng magka-holding hands pero walang relasyon. Ngayon, dinedeliberate yung case niya. Babe, paano kung gantihan ka ni Laika? Dapat hindi ka na nakisali dyan. Ay nako, hindi ako natatakot sa kanya no. Tsaka inassure ako ng HR na hindi nila i-disclose kung sinong nagsumbong. So mabaliw si Laika sa kakaisip kung sino yung nagbunyag ng kababuyan nila. Babe. Alam mo babe, wag mo na ako masyadong alalahanin. Buti pa, iayos mo na yung pagkain natin at nagugutom na ako. Noong mga oras na yon, parang hindi ko kakilala ang kausap ko. Parang ibang tao si Jeremy noon. Alam ko namang dati pa ayaw niya nung may naaapi at yung nabubuli. Kasi nakita ko kung paano niya ako ipinagtanggol dati. Pero yung hanggang ngayon na professional na siyang natatrabaho, hindi ko lang akalain na makikisaw-saw siya sa away ng dalawang babae niyang kaopisina. To the point na siya pa talaga ang nagsumbong sa HR para lang makaganti at ang saya-saya niya pang ikinakwento na posibleng masuspinde yung kaopisina niya. Mula noon,
Napansin ko na nga na ang bilis niyang mairita sa mga bagay-bagay at parang nagiging bungangero rin siya. Ay, sa wakas natapos ko rin magpalit ng kurtina. In fairness ang galing ng suggestion ni Jeremy na bagay tong kulay green na kurtina sa bahay namin. Mas may fashion sense pa yata yun sa akin eh. Teka yung aso nila Aling Glo. Tinakalkal na naman yung basura namin sa labas. Shoo! Shoo! Ano yan? Kalat-kalat na tuloy. Ay, mawalisin ko na naman to. Ay, naku. Ay, ano ba yan? Laki na lang ako pinahihirapan ng aso ni Aling Glo. Babe, Oh, babe. Hi, Elaine. Oh, Alice. babe, sinama ko si Alice dito. Sabi ko kasi sa kanya, dito na namin sa bahay gawin yung presentation para sa meeting sa Monday. So, dito na rin siya magla-lunch ha? Ha? Ganun ba? Eh teka nga, di ba inayos na natin yung basura na yan kaninang umaga? Bakit winawalis mo na naman? Napagdiskitahan ng aso ni na Aling Glo Na naman, namumuro na sa akin yan ah. Nung isang araw sinabihan ko na yan si Aling Glo tapos ngayon pinapabayaan na naman niya yung aso niya. Gusto niya yatang sugurin ko na naman siya eh. Okay lang, tapos ko naman na linisin eh. Hayaan mo na. Anong hayaan? Hindi pwede yon. Aling Glo! Aling Glo! Babe, tama na. Please. Ano ba namang tanghaling tapat ang ingay-ingay ng kapitbahay, oh? Aba, di ho ako mag-iingay ng ganito kung tinatali nyo ng maayos yung aso nyo. O ano bang problema mo sa aso ko, ha? Wow! Parang wala kayong kaalam-alam sa problema natin ah. Para ipaalala ko ho sa inyo, ilang araw na ho kaming pineperwisyo niyang alagaan yung aso. Lagi na nga lang kinakalkal yung basura namin eh. Eh baka kasi mukhang basura yung bahay nyo. O amoy basura yung bakuran nyo. Ha? Sinusubukan nyo talaga pasensya kung matanda kayo ha? Anong kami amoy basura? Baka kayo ang amoy lupa. Bastos din yung bunganga mo, ah. Eh mas matanda ako sa'yo, hindi mo man lang ako ginalang. Matandang walang pinagkatandaan. Babe, tama na yan. Pumasok na tayo sa loob. Naglalabasan na yung mga kapitbahay natin. Wala akong pake. Manood sila kung gusto nila. Makakarating to sa barangay. O, edi magkita tayo sa barangay. Hindi ko ho kayo uurungan kasi una sa lahat, kayo ang may kasalanan dito. Babe, tama na yan. Pumapasok na sa bahay niya si Aling Glo. Sa loob, babe. Please, babe. Oo nga, palamig ka muna sa loob. Balik ka na. Kain ka pa dyan, Alice ha? Ay, thank you, Jeremy, ha? Alice, pasensya ka na pala kanina. Medyo nawala yung pasensya ko dun sa matandang yun eh. Ha? Wala yun, oh. Okay nga eh, kasi pinakita mo lang kung ano yung dapat sa kanya. Elaine, gusto mo ng tubig? Hindi. Okay lang ako. Ikaw, babe. Gusto mo pa ba nitong kanin? Hindi. Okay na ako, babe. Baka masobrahan na naman ako sa kanin eh. Antukin na naman ako, mami. Ay, oo nga, Elaine. Huwag mo na siyang bigyan ng kanin. Bakit? Eh, paano ba naman? One time sa office, napakain na ng marami. Ayun, antok na antok. Nakapagkape na at lahat, hindi pa rin nahimas-mas. Hoy, huwag mo na nga ikwento yan. Oh, bakit? Iiyak ka? Bakit? Ano ba kasing nangyari? Bigla kasi siyang nawala sa pwesto niya. Sabi niya magkakape ulit siya sa pantry. Eh nung hindi bumalik, sinundan ko. Ayun, nakita ko tulog. Tumutulo pa yung laway ah. Hoy, hindi tumutulo yung laway ko ah. O eh, bakit ka natatawa? Guilty ka kasi. Hindi ah. Busog naman na yata kayo eh. Ligpitin ko na tong mesa. Buti pa nga, babe. Doon muna kami sa sala ni Alice ah. Mag-start na kami gumawa ng presentation. Mamaya na yung presentation, Jeremy. Tulungan ko muna si Elaine dito sa kusina. Huwag na. Madudumihan pa yung damit mo eh. Hayaan mo na si Elaine dyan. Tara na sa sala. Dito na muna kami, babe ha. Parang may maliliit na daliring kumukurot sa puso ko nung mga oras na yon. Nagsiselos ba ako? Pero hindi na dapat, di ba? Matagal nang linaw sa akin ni Jeremy na best friend lang niya sa office si Alice. Pero, best friend nga ba talaga? Sa totoo lang, nitong mga nakakaraan, nalilito na talaga ako sa ugaling ipinapakita ng asawa ko. Isang araw, nanggagalaiti siya sa mga maarteng babae sa opisina nila. Sumunod na araw naman, may kakausapin siya sa telepono na parang nanimiti pa. Ewan ko pero hindi na talaga ako makapili o hindi na talaga ako mapakali. Kaya ang ginawa ko, minsan sinabihan ko si Jeremy na i-invite ulit si Alice sa bahay. Oh, Alice, babe. Ba't ngayon lang kayo? Ito kasing si Alice eh. Nagpumilit pang dumaan ng palengke kasi mas masarap daw yung alamang dun. Eh, totoo naman eh. Ano bang nangyari? Bakit parang irritable ka, babe? Eh paano? Dumaan pa kami ng isdaan. Eh pagdaan namin may nagtapon ng pinanghugasan ng isda. Ayun, sakto sa pantalon ko. Lansa-lansa tuloy.
Ay nako, aawayin pa nga sana niya yung mag-iisda pero pinigilan ko lang. Sabi ko, total naman, malapit lang yung bahay niya sa palengke, edi maligo na lang siya pag-uwi. O siya, maliligo na ako. Pakiramdam ko may hasang na pumasok sa sapatos ko eh. Kadiri. Alice, pasensya ka na sa asawa ko Medyo madiriin kasi yan sa ganyan mga bagay. Ay nako, ano ka ba? Okay lang yun oh. Kilalang kilala ko na yan si Jeremy. Teka, lalagay ko muna itong mga pinamili namin sa mesa ha. Mag-start na kaya tayo magluto ng kare-kare para pagkatapos maligo ni Jeremy, makakain na tayo. Ha? Sige. Alice, ano palang ibig mong sabihin dun sa kilalang-kilala mo ng asawa ko? Ganun ba kayo ka-close? Siguro. Kasi ever since kami na talaga yung magkasama ni Jeremy sa trabaho. Pero syempre, marami pa kaming ibang friends na babae. Babae? As in lahat ng ka-close niya, babae? Oo, mas close siya sa mga babae sa office eh. May mga nakakausap siyang lalaki pero bihira ko siya makitang lumabas kasama sila. Lapitin kasi talaga ng babae yan. Ha? Paano lapitin? I mean, yung mga office mates kasi naming babae, mas komportable humingi sa kanya ng advice. Lalo na pagdating sa relationship. Talaga? Oo, ang sarap kasi niyang kakwentuhan. On point siya magbigay ng advice. Real talk kung real talk, ganun. Buti hindi naiilang yung mga babae na sa kanya humingi ng advice. Di ba usually, mas gusto nilang babae rin yung kausap? Ano ka ba? Si Jeremy parang ka-sister na namin yan. Sister? Anong ka-sister? Ang ibig ko sabihin, dahil nga madali siya makagaanan ng loob parang kapatid na yung nagiging tingin namin sa kanya. Parang kuya. Well, kung kuya na parang ate na feels, alam mo yung to the point na pati yung sinusuot namin damit, magbibigay siya ng comment. Paano comment? Sasabihin niya kung anong bagay sa damit na to, anong dapat katerno ng floral na blouse, o kaya anong bagay na kulay sa morenong balat. Mga ganun. Nakakaaliw, di ba? Kaya nga minsan naku-curious kami kung paano siya sa'yo bilang asawa eh. Paano curious? Ayun nga. Kung siya ba nagko-comment din sa'yo ng mga about sa sinusuot mo, or yung design dito sa bahay nyo, kung may say ba siya. Actually, yung mga nakikita mong kurtina, kahit yung kulay ng sofa, siya ang pumili niyan. Bagay daw kasi sa kulay ng pader namin. Talaga ba? Teka, kaiba nga tayo. Ilang taon na nga ba kayong kasal ni Jeremy? 2 years na. Tagal na rin pala. Alam mo ba, before ka namin makilala, akala namin niloloko lang kami ni Jeremy na may girlfriend na daw siya Paano niloloko? Bakit? Hindi ba siya kapanipaniwala? Hindi sa ganun. Kaya lang kasi, para kasi siyang silahis kung kumilos. Tuloy, akala ng iba naming friends, bakla siya. Bakla? Paanong bakla? Noon lang naman yun. Pati ba ikaw pinag-isipan mo siya ng ganun? Di ba sabi mo nung unang na-meet mo siya, akala mo crush ka niya? Natandaan mo pa yun? Ang tagal na nun well, akala ko lang din yun. Pero napatunayan ko naman na loyal siya sa'yo. Paano mo naman nasabi? Wala ka bang tiwala sa asawa mo? Meron, pero kasi sa panahon ngayon ang dami ng tukso sa paligid Lalo pa sabi mo nga puro babae nakakasama ni Jeremy. Baka mamaya matukso siya tapos ipagpalit niya ako. Ay nako Ellen, ako na nagsasabi sa'yo. Huwag kang mag-alala dyan sa asawa mo. Hindi kayo pagpapalit sa ibang babae. Kaya huwag kang kabahan dyan. Ang hirap kasi. Gaya niyan, best friend niya, babae. Wait, huwag mo sabihin nagsiselos ka sa akin. Kasi... Ay nako Ellen, huwag mo estresin ang sarili mo. Kakaisip ng kung ano-ano tungkol sa amin dalawa ni Jeremy kasi friends lang talaga kami niyan. Talaga? Oo, no? Saka hello. Hindi namin papatulan ng isa't isa, no? Ha? Bakit naman? Hindi kami talo, no? Ha? Paano? Paano hindi talo? Ano kasi? Oh, hindi pa rin ba kayo tapos dyan? Tagal nyo naman. Puro yata kayo daldalan. Uy, hindi Tahimik nga lang kami ni Elaine, di ba? Oo. Sige na babe, maupo ka na dun sa sofa, tatapusin na namin to ni Alice. Hindi na namin natuloy ni Alice ang pag-uusap namin yon. Ang dami tuloy tanong na naiwan sa isip ko. Parang may gusto kasing iparating yung mga sinasabi ni Alice pero pinipigilan niya. Tuloy, hindi ko maiwasang pansinin yung kilos ng asawa ko. At oo nga, wala nga siyang gaanong ka-close na lalaki. Halos lahat ng mga kaibigan niya na kilala ko, puro babae. Hindi rin siya mahilig sa sports at kahit yung mga gusto niyang mga kanta, mga pelikula, hindi pangkaraniwang nagugustuhan ng mga lalaki. Lately, nagiging palapatol din siya sa mga maliliit na bagay. Kahit na babae, inaaway niya. At ang pinakamalala pa, 2 beses lang yata kaming nagsiping nung nakaraang buwan. Hindi ko alam kung nauumay na siya sa akin o baka may tama yung
O tama yung kutob ko na baka nag-iba na yung preference ng asawa ko. Ayokong isipin pero yun kasi yung tinitibok or tinutumbok ng sitwasyon. Posible nga kayang bakla si Jeremy? Kaya ba nawawalan siya ng gana sa akin kasi ibang ligaya na yung gusto niya? Kung bakla siya, kailan pa? Lately lang ba o matagal na talaga? Parang ngayon lang namulat ang mata ko sa mga bagay na hindi ko naman pinapansin dati. At paano nga kung totoo? Hihiwalayan ko ba siya? Paano na ako? Magiging mag-isa naman ba ako?